Natanggap na ng kumpanyang Prime Water ang abiso mula sa San Jose del Monte, Bulacan, LGU na i-take over ang water services sa lungsod. Para sa update, magbabalita live mula sa Bulacan si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, balikan lang natin bakit kinuha ng LGU itong pangangasiwa ng water services sa San Jose del Monte mula sa Prime Water? Cheryl, taong 2018 kasi na pumasok sa isang joint venture agreement itong San Jose del Monte, Bulacan Water District at ang Prime Water Infrastructure Corporation. Ito nga sila nangangasiwa muna sa pag-oopera ng iba't ibang mga pasilidad dito, lalo-lalo sa wastewaters sa iba't ibang bahagi ng syudad. Sa unang 2-3 taon, nabanggit ng mga opisyal na okay daw ang naging serbisyo ng Prime Water. Pero sa mga sumunod pang taon hanggang sa ika-6 at ika-7 taon ng Prime Water, nakikita nilang sumasablay na. Marami ng mga reklamo ang nakarating sa LGU na hindi raw accessible ang malinis na tubig, may water interruptions, kaya kinakailangan nilang magrasyon ng tubig. Kinakailangan pang magtalaga ng mga truck ng tubig para makapagpamigay sa mga bahay. Over 40,000 households ang apektado dito nga sa problema sa access sa maayos at maaasahan daw na malinis na access sa tubig. Kaya naman na dahil nga nasa state of calamity rin itong syudad at pumasok na dito yung emergency power ng lokal na pamahalaan, kinuha muna nila, tinake over muna nila yung pag-oopera nitong water facilities mula sa Prime Water. At natanggap ito formally ng kumpanya pero ang nasabi sa atin with objection daw. Pero dahil nga again, may state of calamity at may water crisis ang lugar, parte ng kapangyarihan ngayon ng lokal na pamahalaan na sila muna ang mga ngasiwa pansamantala habang maghahanap sila ng interim operator na papalit. Cheryl. Anong sagot dito ng Prime Water? Cheryl, kanina kasi ang nakausap natin yung city administration na administrator ng San Jose del Monte, Bulacan, si Mayor Florida Robes, yung representative ng Water District. Pero ang nasabi lang nila dito, wala kasi tayong nakausap diretso mula sa Prime Water. Ang nasabi dito ay simula nung nagdeklara sila na may problema, may krisis, may issue at nabanggit na nga na last year i-terminate na nila yung kontrata dito nga sa joint venture agreement kasama ang Prime Water. Wala raw naging malinaw na komunikasyon mula sa kumpanya. Ngayong araw lang daw nila ulit nakita itong mga representative ng Prime Water at formally tinanggap nga nila itong notice of turnover o takeover para nga sa lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan, pero nakanote daw doon with objection. So ang nasabi sa atin, ang asikaso na raw nito, sabi ni Attorney Rizal de Mendoza, City Administrator ng lugar, yung legal team na raw ng lokal na pamahalaan ang makikipag-usap sa kumpanya. Cheryl. Sa ngayon ba, kumusta na yung kalidad ng tubig sa syudad? Cheryl, mamaya pagka may oras pupuntahan natin yung ilang mga lugar dito na meron pa rin daw kinakailangan na ipamigay yung tubig. At ang nangyayari dito may water rationing pa rin. Yung ilang mga tindahan dito nagiging limitado yung kanilang operation, yung ibang mga goods and services dito, medyo pahirapan pa rin daw. At ang nasabi naman sa atin, ang nakikita lang yung transition period dito ay 6 months to 12 months. Kasama na rin dyan yung ibang mga pending projects pa para masiguro na sa mga susunod daw na buwan o sa loob ng isang taong transition, magkakaroon na ng tuloy-tuloy na daloy ng malinis na tubig at access itong mga lokal sa San Jose del Monte, Bulacan. Cheryl. At doon, syempre, sa transition, hindi naman pwedeng LGU ang mag-oversee dito sa supply ng tubig. So may nakikita na bang pwedeng pumalit na operator sa Prime Water? Cheryl, ngayon nga dahil hindi renewed yung business permit ng Prime Water, terminated na yung joint venture agreement ng Water District ng San Jose del Monte, Bulacan, pati ng Prime Water, hindi na nila kinikilala bilang entity ang Prime Water. Pero ang ginagawa kasi nila ngayon, yung mga bills payments pa na pending, may aayusin muna sila. Ito yung part of ng transition na yung mga pending pa nakakailanganing billing na pasok pa sa Prime Water. By June 1, papasok na dito talaga yung intervention ng lokal na pamahalaan. Pero throughout the process, nag-aaral na rin daw sila, binubusisi na rin nila ngayon at pumupunta sila sa iba't ibang bahagi ng bansa para makita yung mga prospect na magiging interim operator o yung magiging sunod na water concessionaire dito sa syudad. And ang sabi nila, kailangan daw dito ang criteria nila, may alam at meron daw may background na kaya daw mag-commit ng maayos pang matagalan kung sakaling sila ang magiging water concessionaire dito nga sa San Jose del Monte, Bulacan. Cheryl. May mga nagpaabot na ba ng interes? May mga kinukonsider na ba silang posibleng pumalit as operator?
Cheryl, may 2 hanggang 3 kumpanya, malalaking kumpanya na nabanggit kanina doon sa press briefing. And ang mga ito, doon wala pang nagko-confirm talaga kung sino pa dito ang pinaka-prospect na susunod na water concessionaire. Kasi nga, ang sabi dito nila, Attorney Mendoza, inaaral pa raw nila, titingnan pa raw nila kung sino yung pinaka-kwalipikado para hawakan ito. Kasi pag nagkaroon na ng nag-turnover na to, tinake over na muna ng lokal na pamahalaan, marami-rami raw na problema ang kailangan nilang busisiin. Yung mga pipeline projects, yung mga major and minor projects, around 10 pa yung pending na dapat sana matatapos o bubunuin ng Prime Water itong mga lumipas sa taon. Pero hanggang ngayon, wala pa raw ang mga ito. Kaya ang problema nito or ang epekto nito sa mga lugar, sa iba't ibang bahagi ng syudad, lalo na medyo malalayo o kaya naman may elevation, hindi inaabot ng supply ng tubig. Kaya mabusisi pa raw. Hindi pa sila nagkakaroon ng final go signal kung sino dito, pero malalaking kumpanya rin ang kanilang tinitignan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.